diretso na po tayo sa iba pang nating mga update. Good morning kapatid, lagay ng panahon po muna tayo. Sa kasalukuyan po ay meron tayong binabantayang panibagong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 645 kilometers east sa ibabang bahagi ng Mindanao. Ito yung binabanggit natin itong nakaraang araw na cloud cluster o tropical wave na nakasakay doon sa ating tinatawag ng easterlies o intertropical convergence zone. Sa kasalukuyan, mababa po ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo. Ganun pa man, maging isang low pressure area man ito o tropical wave, ito po ay moving system o kumikilos na system. Yan po ay kikilos papalapit sa ating bansa in the next 2 to 3 days at posible pang tumawid sa ating bansa sa darating na weekend. Dahil po dyan, mas asahan po natin na mas madadagdagan po ang epekto ng mga pag-ulan nito at mga posibleng thunderstorms sa ating bansa. Kaya yan po ay patuloy nating babantayan. Sa kasalukuyan, yung kanyang trough o extension ay nakaka-apekto na sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil po sa trap ng ating low pressure area at sa mismong ating low pressure area, asahan po natin na mas magiging maulap ang panahon natin at posible po yung mga pag-ulan at thunderstorms. Lalong-lalo na po dito sa rehiyon ng Caraga, kasama na po dyan ng Surigao at Siargao Islands, maging dito sa malaking bahagi ng Davao Region. Posible rin po yung ating mga thunderstorms sa ilang bahagi ng BARMM at Soc-Sargen area. Again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng dalang-dalang pag-ulan itong ating low pressure area at ng mga ating thunderstorms dahil posible pong magpabaha, lalong-lalo na nga kapag nakakaranas tayo ng mga thunderstorms. Lalong-lalo na rin po sa mga areas na low-lying at malalapit sa bundok. Samantalang yung ating trough ng low pressure area ay nag-extend din o umaabot na sa ilang bahagi ng Mindanao. Asahan po natin na mas magiging maulap yung ating panahon sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, kasama na po dyan ng Samar at Leyte at posible po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Asahan din po natin yung mga lalakas na pag-ulan kapag nakakaranas tayo ng mga thunderstorms o subasco. Magiging maulap din ang panahon natin sa malaking bahagi ng Central Visayas, kasama na po dyan ng Cebu at Bohol at posible rin po yung mga kalat-kalat na pag-ulan. At minsan nga, meron din po yung kasamang thunderstorms. Mga isolated o localized na thunderstorms naman ang ating aasahan dito po sa ilang areas ng Western Visayas, kasama na po dyan ang Palawan. Samantalang malayo naman po at wala pong epekto itong ating binabandayang low pressure area sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya asahan pa rin po natin ang matinding init ng panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Mataas na antas ng temperatura pa rin ang ating aasahan dito po sa mga areas na nasa pagitan ng bundok, kasama po dyan ang Cagayan, posibleng pumalo yung ating highest maximum temperature sa hanggang 34 degrees Celsius dyan po sa area ng Tugigaraw. Mainit din po sa mga kapatagan ng Central Luzon, posibleng pumalo sa hanggang 35 degrees Celsius yung ating highest maximum temperature o mataas na antas ng temperatura. Again, mas mataas pa po dyan yung ating tinatawag na heat index o yung ating actual na temperaturang nararamdaman. Mas talakayin pa natin yan mamamaya. Dito naman sa area ng Metro Manila, sa mga lalabas ng bahay, maghanda pa rin po tayo sa matinding init ng panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Yung ating highest maximum temperature ay posibleng umabot sa hanggang 34 degrees Celsius. At mas mataas pa po dyan yung ating heat index. Kaya sa mga lalabas pa lang ng bahay at papasok sa opisina at trabaho, magdala pa rin po tayo ng payong. Pananggalang sa matinding init ng araw, lalong-lalo na kapag naglalakad tayo sa kalye. At yan po muna ang ating lagay ng panahon. Muli, ito po ang inyong Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.